Kasi maliit po ang penalty ng espionage even if proven. But in the meantime, kung magpa-file na ng information sa court yan, pwede naman pong piyansahan. Nagtataka lang talaga ako, nakita ko kasi yung mga litrato. Kasi noong siguro mga few years ago, I think around a few years before the pandemic, taga-better living kasi ako eh. Tuwing umaga, pag umaandar ako ron, meron dong isang sasakyan na merong camera both sides, umaandar, na-akos nga nung pulis. Nabalita sa amin yan. Yung pala, yung survey ng Waze. At that time, yung mag-uumpisa pa lang ang Waze dito, sinasurvey po talaga kasi nung mga navigational companies, lalo na yung self-driving car, mas accurate dapat yun. I'm not saying yun dahil hindi po natin alam. But our government should not discount that possibility. Baka naman innocent lang before trying to launch an international incident. Kasi, alam nyo, hindi lang po ganyan yan eh. If you accuse another country, especially one with which you have diplomatic relations, of spying, mabigat yan. Mabigat na accusation yan. Because unang-una, espionage is frowned upon by international law. You're not supposed to be sending spies. Pinagbibintangan mo na ng mabigat yan. May strain yung relations ng China and the Philippines. At hindi ko pinagtatanggol ang China, ngunit we belong to a community of nations. Global community na tayo. One should not lightly strain diplomatic relations with any country. Not America, not even Belgium, yung mga malalayo, because mas maganda, mas marami kang allies. Di ba? Dahil global na tayo ngayon eh. It leaves a bad taste in the mouth. Pag sinabi mo, ikaw nag-i-espiya ka rito. You accuse them of a belligerent attitude towards your country. Hindi po maganda yon. That is not only unsavory, it is quite clumsy pagdating sa diplomatic relations na basta akusahan mo na lang. Hindi balik kung magkalabang kayo noon, katulad ng Cold War. America at saka Russia, they keep accusing each other of spying kasi talagang magkalaban sila. Or North Korea and South Korea accuse each other of spying because they're still at war actually. Walang ano yan. Technically, they're still at war. Armistice lang yan. Kaya nga nagka-DMZ. So, if you do that, mabigat pong akusasyon yan. And then, to deny consular officials access to a citizen that is incarcerated in your own country, violation yan ng mga conventions on diplomatic relations. Mabigat po yan. Lalo na yung Geneva Convention on Diplomatic Relations. Pag ginawa mo yan, katulad nung ginawa ng Amerika dun sa vice chairman ng Huawei na pinaaresto ng Amerika sa Canada, you risk retribution. Babawian ka niyan. Because no self-respecting country is going to allow itself to be insulted without seeking retribution from your citizens in their country. Anong gagawing retribution ng China dyan? Kita ba, di ba, ang China noon, pinaaresto yung vice president ng Huawei. May mga negosyanteng Amerikano sa China, inaresto rin ng China. So these are the repercussions na tignan po natin. Parang amateurish kasi ang ating gobyerno. Napapailing na lang po yung mga taong nakakaintindi. Very clumsy, very unseemly, very unwieldy, very amateurish. Bakit mo ini-slash ng 15 billion yung AFP Modernization Fund, nilagay mo sa AKAP? Anong gagawin mo? Yung binibigyan mo ng ayuda, yun ang pasusugurin mo sa West Philippine Sea. Kalokohan eh. Hindi ko maintindihan talaga. Overseas Chinese workers, kasama ni Yanqing, OCW yan, contractor lang, hindi nga, sabi pa nila parang engineer, hindi, contractor siya for the driverless car, no? Tsaka yung company, chinek ko talaga, ang kliyente niya, taga-Australia, US, Taiwan. Kung may suspicion na ang company na yan, merong ganyang klaseng background, hindi makikipagkontrata ang US, ang Canada, Australia, Korea pa nga yata, and Taiwan. No? Yun yung nakita ko kasi international standard, lahat US allies ang mga kliyente. Yun lang ang sinasabi ko na due diligence
hindi yung trial by publicity. Kaya naman din ako napilitang lumabas kasi nga trial by publicity agad, ano, at humingi talaga ng tulong both family in China, si Noemi, tapos yung Chinese Embassy, kung pwedeng matulungan kasi hindi nila maintindihan bakit hindi nila makausap. Kahapon, at least yung driver na bisita ng asawa, no? That's a Sunday. So ngayon, iniisip namin yung bata muna asikasuhin namin kasi mataas ang lagnat at hinahanap yung nanay niya, tatay niya, so asukasuhin, then we will be going, no, para maganda yung suggestion ni attorney, sabi niya, baka sabihin na natin, i-file na para magbayad na kami ng, ano, magpiyansa na, mag-bail na. Hindi ko lang alam kung mahinga ng napakalaki, mahirap lang taga-ipil lang ito, no? May ano naman yan, Tito Tessie, may bail bond guide naman yan. They cannot go beyond that. Halimbawa, ito yung penalty, ito yung piyansa. Ang medyo uncertain lang tayo kung ilang counts ang ipa-file nila. Kasi halimbawa, 30,000 ang piyansa, 10 counts naman, di 300,000. So, ano, siguro naman in that case makakatulong naman siguro yung embassy kasi ganun yan eh. Opo, yun. Kasi kung iniisip ninyo, kasi may nag-ano naman, uy, napaka-high price ng lawyer ninyo. Sabi namin, hindi. I'm doing this pro bono, ha? Puro abono. Hindi, abono lahat. Always. No? Pero siyempre, makakahingi naman talaga kami ng tulong kung talagang deserving. No? Ang sa akin, due diligence talaga. Gawin nyo yung trabaho ninyo bago tayo mag-conclude, no? Kasi nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. In a country na marites is a national pastime, hindi natin kailangan mag-hire ng mga spy. Thank you po. Alright. Alam nyo nga, ito lang, I would just like to add, a government